Sumama si Ippo kay Takamura sa Korakuen Hall kung saan manunood sila ng laban ni Miyata. Dito ay nakita ni Ippo ang babaeng nakita niya habang siya ay nagja-jogging. Whoa! Hey teens, right? Dahil dito ay tinukso siya ni Takamura na sinasabing ayos ang diskarte mo bata. Magsisimula na ang laban, makakaharap ni Miyata si Terehiko Takada. Dito ay nagsimula si Miyata sa pag-provoke sa kanyang kalaban, hindi niya pa ginagamit ang kanyang footwork. Ngunit solid ang kanyang guard, sinamantala niya ang isang pagkakataon sa laban at pinabagsak ang kalaban. Naisip ni Ippo na mas naging magaling pa si Miyata kesa dati. Sabay tumayo ang babae at sinabing bakit gusto niya pang magboxing sabay alis, na pinagtakahan ni Ippo dahil nanalo naman si Miyata pero napansin ni Takamura na hindi naman nakikinig si Ippo kaya binanatan niya ito. Pagbalik sa gym, nagsasanay si Ippo kasama sina Aoki at Kimura, maya-maya ay pumasok si Fuji. Pumunta siya upang tingnan ang kompetisyon, ang lahat ng mga paborito ay na-eliminate na. Ngunit may isang hindi kilalang boksingero na nagngangalang Kenta Kobashi na susunod na kalaban ni Ippo. Sila ay nanood ng tape ng laro na pagtanto ng lahat na hindi siya isang mahusay na boksingero. Pero kahit na ganun ay nanalo ito gamit ang puntos. Ang sunod nilang pinanood ay nagngangalang Ryuichi Hayami, maraming nagkakagustong babae dito kaya naman asar na asar sila Takamura dito. Pero nagulat sila sa taas ng antas ng skill nito. How many punches do you think he threw before the referee stopped? Dahil dito ay mabilis na bumalik sa pagsasanay si Ippo habang naiisip na isang pader ang kailangan niyang tibagin. Kinagabihan ay bumalik siya sa Yamanaka Bakery, dito ay nakita niya muli ang babae. Bago umalis ay binigyan pa siya nito ng libreng tinapay bago magsara. Kinabukasan ay tinukso siya ng 3 dahil nakita ni Takamura na ng lalaki na naman ang butas ng ilong niya. Kinagabihan ay tumawag si Takamura at tuwang-tuwa na binalita sa kanya na magkakaroon na siya ng title shot. Dahil dito ay magkakaroon sila ng training camp at niyaya siya nitong sumama. You're not to blow up my dolphin raft, knucklehead! I'm sorry. It's just that I could. I'm getting real fired up now, so wait for me, gorgeous! I'm coming as fast as I can! Nagpunta na nga sa beach sila Ippo pero hindi gaya ng inaasahan ni Ippo dahil wala silang gamit pang training. You idiot! You're carrying some very valuable goods! What? I knew it was heavy, but I... Kaso kinakabahan sila Takamura dahil baka nagsuot ng bikini brief si Ippo. Huh? Dito ay namili sila sa mga babae na mga tipo nila. Hey, why don't you go see a therapist about your weird taste in women? Kaso binanatan nila si Aoki dahil pangit ang pinili nito. Dito ay kinakabahan si Ippo dahil magpapa-impress sa babae sila Takamura. Kaso hindi siya nito sinama para magbantay ng gamit. Nakatulog si Ippo at napaniginipan niya sila Hayami at Miyata. Paggising niya ay nakabalik na sila Takamura at nag-umpisa na ang practice. Habang tumatakbo ay napapaisip si Ippo kung bakit napakabilis nila Takamura. Them at all. It wasn't like this on the riverbank where we used... Dito ay napagtanto niya na dahil ito sa mga babaeng nakabikini. Kinagabihan ay pagod na si Ippo pero nagsagawa pa sila ng 5-round shadow boxing. Let's go! Hey! We're starting early tomorrow morning. This is no picnic. Quit fooling around. Kinabukasan, sinabi ni Takamura na mahina ang mga daliri ni Ippo sa paa, kaya siya naiiwan sa pagtakbo sa buhangin. Sure. Tinuruan siya ni Kimura sa training gamit ang tennis ball. Dito ay nag-i-improve na si Ippo. Kinagabihan bago umuwi ay naisip nilang magpa-fireworks. Nainip si Takamura kaya naghanap ito ng malaking paputok. Nang makita niya ay tinawag niya itong paputok ni Ippo. Sinabi ni Takamura malaki lang ang paputok ni Ippo pero walang silbi. Pagkatapos manood ng fireworks ay gumana ang paputok ni Ippo. You're the one who lit it! You can't be serious!
Kinabukasan ay nalaman ni Ippo ang susunod niyang laban kay Kenta Kobashi pero wala daw dapat ipag-alala dahil mahina raw ito. Once again, your left is wide open. Si Ippo ay inutusan ni Aoki na bilhan siya ng juice sa labas. Habang nasa labas para bumili, ay napansin niya ang isang estranghero na sumisilip. Napansin ni Ippo ang isang notebook na nalaglag mula sa estranghero kaya tinangka niya itong ibalik. Dahil dito ay nakilala niya ang estranghero na nagpakilala bilang si Kenta Kobashi. Tamang hinala si Kenta kaya umami na ito kay Ippo na isa siyang espiya para ma-scout ang galaw ni Ippo. Bago magpaalam ay nagbanta ito na makakahanap siya ng paraan para manalo kay Ippo kahit na mahina siya. Pagbalik sa gym ay nakwento ni Ippo ang kaganapan sa mga kasamahan sa gym. Sinabihan siya ni Komogawa na dapat lamang niyang isipin ay kung paano niya magagamit ang lakas ng suntok niya. Sa Otaki Boxing Gym, dito ay ipinakita na si Kenta ay isang tactical fighter na umaasa lamang sa puntos para manalo sa laban. Pagkatapos ng pagsasanay, ay kumain sila sa isang restaurant at pinag-usapan ang pag-asa ni Kenta na manalo kay Ippo. Halatang kabado si Kenta kaya pinalakas ng coach niya ang loob niya. Tumating ang araw ng laban, excited na ang mga tao. Habang si Ippo ay determinadong manalo para maging good vibes ang title match ni Takamura bilang main event. Napansin ni Yasuda na kalmado na si Kenta, hindi katulad ng dati. Habang si Takamura naman ay pinalakas ang loob ni Ippo. Go and beat him! Yeah! Let's go! Pagpasok sa ring parehong naghanda ang dalawang mandirigma. Nang tumunog ang kampana ay nagulat si Ippo sa kakaiba nitong fighting style. Pero umatake pa rin si Ippo. This is tricky. Panay pag-iwas at jab lamang ang ginawa ni Kenta kaya nagalit ang tao. Ah, you idiot! Don't connect just once! Just once! Yeah, good job. Sinabihan ng coach niya si Kenta na ipagpatuloy lamang ang ginagawa niya. Habang si Ippo naman ay pinayuhan na umalis sa lubid at maging mahinahon sa pag-atake. Bago magsimula ang pangalawang round napansin ni Komogawa ang sobrang pagpapawis ni Ippo. Nagsimula ang second round na bigla si Ippo na naging batak sa pag-atake si Kenta. Dito ay pinagpatuloy ni Kenta ang taktika niya noong unang round. Nagawang ma-corner ni Ippo si Kenta at pinaulan na ng suntok pero sa huli ay niyakap lamang siya nito. Dito ay napansin ni Komogawa na pagod na si Ippo. This is not good. Dito ay nababahala na sina Komogawa sa nagiging takbo ng laban. Huling natapos ang round at nakalalamang pa rin si Kenta gamit ang puntos. Ang coach ni Kenta ay natutuwa sa pinapakita niya. Habang sa kampo ni Ippo ay nababahala sila dahil sa pagkaubos ng oras. Dahil dito ay sinabi na lamang ni Komogawa na gumawa si Ippo ng kombinasyon na suntok sa katawan ni Kenta. Nagsimula ang third round, pinagpatuloy ni Kenta ang kanyang game plan. Dito ay pinipilit ni Ippo na gumawa ng kombinasyon na suntok ngunit bigo pa rin siya. Natapos muli ang ikatlong round kung saan nangunguna si Kenta sa mga scorecard. Pagbalik sa corner nilagyan ni Komogawa ng ice tubig ang betlog ni Ippo para mahimasmasan siya at iparating dito na kailangan niyang manockout si Kenta kung gusto niyang manalo. Nagsimula na ang huling round, pinagpatuloy lang ni Kenta ang pag-iwas dahil lamang siya sa score. Naging desperado si Ippo sa pag-atake dahil dito ay napuruhan siya ni Kenta. Huh? Oh, wow! What was that? Na-hype si Kenta sa nagawa niyang suntok at gustong pabagsakin si Ippo. Nang matamaan siya ni Ippo ay pinayuhan siya ng coach niya na ipagpatuloy lamang ang game plan ngunit hindi siya nakinig. It felt so great when I connected perfectly. I'm so... Knock him out! Go for it, go! I win by a KO! I can't let him keep going like this.
Dahil sa pag-atake ni Kenta ay nakakuha ng tiyempo si Ippo. I did it! He's down! He really did it! I'm ahead on points. Just stand up. Idineklara ng referee na si Ippo ang nanalo nang may 2 segundo na lamang ang natitira. That was a great fight! You made some fans today! Pagkatapos ng laban sinabi ni Kenta kay Yasuda na para siyang batang sabik na sabik makakuha ng knockout. Hinikayat siya ni Yasuda na patuloy na magsikap at makakamit niya rin ito balang araw. I'll do my best. I'll do my best. Samantala, nasa sabik si Ippo sa tagumpay ni Takamura. Sinabi ni Takamura kay Ippo na manood na lamang sa telebisyon habang nagpapahinga dahil siguradong siya ang mananalo sa laban. Maya-maya pa ay hindi nakatiis si Ippo at nang lumabas siya ay nakita niyang bagsak si Takamura. The mighty Takamura has fallen, his knees touching the mat. Sinigawan ni Ippo si Takamura na huwag magpatalo. Nang marinig ito ni Takamura, ay natapakan ang pride nito at muling bumangon. Dito ay muling bumangon si Takamura, hinamon niya si Hajime na lapitan siya. It connected! What amazing power this Takamura has! Such a stupid knockdown! Pagsak si Hajime at sa sobrang bogbog nito ay hindi na binilangan pa ng referee, sa halip ay idineklara si Takamura bilang bagong kampyon. Kinagabihan sabay na umuwi si Takamura at Ippo. Habang naglalakad ay napag-usapan nila ang kanilang mga layunin. Ngunit biglang nahilo si Takamura na muntik bumagsak. Down, no need to worry. Dahil dito ay napagtanto ni Ippo na hindi biro na makamit ang pagiging kampyon. Naiisip ni Takamura na noong sandaling napabagsak siya ay muntik na siyang hindi makabangon kung hindi dahil sa sigaw ni Ippo. Nagpasalamat si Takamura kay Ippo at sinabing manalo ka sa susunod mong laban. He's a prodigy, but that's my order. You gotta win no matter what, got it? Right! Kinabukasan, kinausap ng kanyang guro si Ippo tungkol sa kanyang future. Sinabi ni Ippo na hindi na siya magkokolehiyo nang hihinayang naman ang kanyang guro dahil sa desisyon ni Ippo. Pero buo na ang loob ni Ippo na pinili ang boxing. Wait a minute, I forgot my bag. Excuse me, sir. Pagkatapos ng klase ay tumambay si Ippo sa gilid habang iniisip kung gaano kasaya ang boxing. Maya-maya pa ay nakita siya ni Kenta habang nagja-jogging. Nilapitan nito si Ippo at dito ay nag-usap sila tungkol sa boxing. Sinabi ni Kenta sa kanya na talunin niya si Hayami para sa kanilang mga tinalo niya at magkampiyon sa paligsahan. Tumakas ang loob ni Ippo dahil sa mga sinabi ni Kenta. Kinabukasan, pinag-aralan ni Ippo ang galaw ni Hayami. Nalaman ni Ippo na napakabilis nito at mahihirapan siya manalo kay Hayami dahil flat-footed siya. Kaya umisip si Komogawa ng special training para kay Ippo. Nanood sila Ippo ng laban ni Hayami sa Korakuen Hall. Napagtanto ni Ippo na wala talaga siyang pag-asa. But the way I'm training now, I'll never be able. Pagkatapos ng performance ni Hayami umalis na rin ang lahat ng babae at karamihan sa audience. Nagsimula ang laban ni Aoki pero wala itong kwenta panoorin, sabi nila Takamura. I won! I won! I did it! You like me! You really like me! Did you guys? Isang buwan na lamang ang natitira bago makalaban ni Ippo si Hayami. Pumisita si Miyata sa Komogawa Gym pagkatapos ay inasar si Ippo na bading at may gusto kay Miyata. But why are you going away? Dito ay sinabi ni Miyata kay Ippo na kailangan nilang magkita sa finals kahit anong mangyari. Pinisita ni Fuji si Hayami para kausapin sa darating nitong laban kay Ippo. Sinabi nito na wala siyang interest na pag-aralan ang galaw ni Ippo dahil sigurado naman siyang kaya niya itong talunin. Bago umalis ay napansin ni Fuji na kahit lamado sa magaganap na laban ay hindi pa rin ito nagpapabaya sa pagpre-practice. Dahil dito ay mahihirapan si Ippo. Kinabukasan, sa school ay habang naggagaguhan sila Yumizawa ay naisip ni Ippo ang idea ng pag-counter sa uppercut ni Hayami.
Pagdating sa gym ay kaagad siyang humingi ng tulong kay Komogawa. Sa una ay ayaw ni Komogawa pero sa huli dahil sa determination ni Ippo ay pumayag rin ito ngunit nagbabala na hindi ito magiging madali. Sa Chukasoba, ay binabasa nila ang isang article tungkol sa mga prodigy, ngunit pinagtawanan nila ang mukha ni Ippo rito. Pagkatapos ay nagpushtahan sila kung sino kina Miyata, Hayami at Ippo, ang magcha-champion. Pinilit ng dalawa na pumusta si Aoki kay Ippo. Pumisita sila sa bahay ni Ippo, pagdating doon ay kahit masama ang pakiramdam ni Ippo, ay pinilit pa rin itong mag-practice kasama si Aoki. As usual, the fans go wild! Tumating na ang araw ng laban at pareho silang pumasok sa ring. Ang mga audience ay nahahati sa dalawa, ang mga babae ay kampi kay Hayami, habang ang mga lalaki naman ay kampi kay Ippo. Bago tumunog ang kampana ay pinaalala ni Komogawa kay Ippo na isang beses lang darating ang pagkakataon sa counter. Boy! Don't stop! I can... Sa gitna ng laban ay inaabangan ni Ippo ang uppercut ni Hayami pero hindi niya ito ginamit. Coming! Oh! What the? Sa kabila ng pagiging mas mahusay na infighter ni Ippo, si Hayami ang nangingibabaw sa laban sa pamamagitan ng pagharang sa lahat ng atake ni Ippo at pagbitaw ng maraming suntok. Sinabi ni Takamura na nahihirapan si Ippo na magawa ng maayos ang game plan niya. Hayami, you're up! Pinipilit na bumangon ni Ippo ngunit hindi niya magawa. Habang patuloy ang bilang dito ay naalala ni Ippo si Ozuma at Kenta at dahil dito ay lumakas ang loob niya at nakabangon upang magpatuloy sa pakikipaglaban. It's not working! Nagpatuloy ang palitan pero lamang pa rin si Hayami. Pero dahil sa determination ni Ippo ay nagawa niyang makabawi. Nakaramdam ng takot si Hayami at napaatras. Any closer and I'll take your head off. Dito ay pinayuhan ng coach niya si Hayami na gumamit ng outboxing. Wow, Hayami just delivered a nice one too! I've gotta get closer! Here it comes! Now I'll synchronize my... What power! Their exchange of punches exploded at the same time! Sa kabila noon ay nakatayo pa rin si Hayami at alam na niya ang diskarte ni Ippo. Pero nalaman ni Ippo na hindi na makagalaw ng maayos si Hayami dahil sa pinsala na natamo nito. Pinakawalan na ni Hayami ang kanyang shotgun, ang kanyang espesyal na galaw. Makanauchi can't get closer! That shotgun's like a brick wall! Gayunpaman, kahit na mabilis hindi ito malakas dahil nanlalambot pa ang kanyang lower body. At nagawa na nga ni Ippo na maiwasan ang lahat ng mga ito. Dahil sa frustration ay nakipagsabayan si Hayami kay Ippo. Oh, is that all you got? It would be a travesty for him to lose at this point! He has to come back strong! Down! Down! Makanouchi's down! Ang referee ay pinahinto si Ippo na hindi na malaya na bagsak na si Hayami habang patuloy siyang sumusuntok. I did it! Wow, we really won! He's going to the finals! Oh man, this is so... Did it! You did a phenomenal job, kid! What spectacular punching! Huh? Come as a big shock! Considering all the hype, this loss... Watching a prodigy fall like that. Can you hear me? Si Hayami ay nagising at nalaman na natalo siya. Sinabi nito na okay lang at babawi na lang siya sa susunod. Well, coach, don't give up on me just yet. The next time I get back up in the... Either way, this kid's got a bright future in boxing.
Paglabas ay pinasalamatan niya ang lahat ng tumulong sa kanya, maliban lang kay Takamura kaya hinabol siya nito. I don't know. Sa sumunod na araw kahit na sinabihan ng lahat na magpahinga si Ippo, ay nagsagawa pa rin ito ng light workout na nauwi sa hard training. Doing my usual road work. Habit's a scary thing. But at least I feel like... Bago umuwi, dumaan siya sa Yamanaka Bakery. Nakita niya ang batang babae doon kaso awkward ang galawan niya dito. She's looking this way. Oh, sure. What was that? Tinanong ng batang babae kung ito ay masaya sa boxing na sinagot niya ng oo, sabay binati siya nito sa pagboboxing niya, kinilig tuloy si Ippo. Well, why not? Stranger things have happened. Sa mga sumunod na araw, sina Miyata at Mashiba ay parehong kumuha ng timbang para sa kanilang laban. Sinubukan ni Mashiba na asarin si Miyata ngunit binaliwala lamang niya ito. It's her. I knew it. Tumating ang araw ng laban ni Miyata at Mashiba. Si Miyata ay napre-pressure dahil sa pangakong maghaharap sila ni Ippo sa final at para magawa yun ay dapat siyang manalo kay Mashiba. Pinakita si Mashiba, hindi ito magaling makisama dahil ayaw ng karamihan ng ugali niya. Maya-maya pa ay nagsimula na ang laban at ang dalawang mandirigma ay nagpunta sa gitna ng ring. Sa pagsisimula ng laban ay nakalamang kaagad si Miyata. Dito ay napilitan ng gamitin ni Mashiba ang kanyang Hitman style. Mashiba got a nice... Look at the distance. What's the point of boxing if you're... Ngunit hindi nagpatalo si Miyata at ginaya ito na kinagalit ni Mashiba dahil sa pag-aakalang minamaliit siya ni Miyata. too slow? Pagsak si Mashiba pagkatapos ay nagpumilit na tumayo. At sa wakas ay nagawa nga niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga lubid. Mabilis na sumugod si Miyata para tapusin ang laban, ngunit napatigil ito nang tumunog ang kampana. Sinabi ng ama ni Miyata na ipagpatuloy lang ang kanyang ginagawa. Samantalang si Mashiba naman ay inutusang huwag magmadali. Sa sumunod na round ay naging batak sa pag-atake si Mashiba sa kabila ng pinsala nito na kinagulat ng lahat. Sinabihan siya ng ama niya na umatras. Pero hindi pinapansin ni Miyata ang payo ng kanyang ama dahil sa tingin niya ay pagtatawanan siya ni Ippo. Pero nagawa pa ring manalo sa palitan ni Miyata. Ngunit si Mashiba dahil sa desperado ay nagbitaw ng mga suntok na malayong tumama kay Miyata. Si Miyata ay kalmado lang at naghihintay ng tamang sandali upang mahanap ang tamang opening. Pero inapakan ni Mashiba ang paa ni Miyata at tuluyan itong nabugbog. Alright, he's hurt! Enough! I told you to stop, didn't I? Bumagsak si Miyata at tila hindi na makakapagpatuloy, ngunit sinimulan niyang alalahanin ang determinasyon ni Ippo at para makapasok siya sa finals. And again, why can't I do the same? Dahil dito ay nakabangon siya ngunit hindi makakilos ng maayos. Alam nila Takamura na nandaya si Mashiba sa laban. Pero sa kabila nun ay naiwasan pa rin niya ang lahat ng atake gamit lamang ang kanyang upper body. Mashiba's lashing out, going... He did it! Uli pa sanang aatake si Mashiba, ngunit tumunog na ang kampana at natapos na ang round. Sinabi ng coach ni Mashiba na ipagpatuloy lang ang ginagawa niya, samantala biglang napagtanto ni Mashiba na may damage ang hita ni Miyata. Sa corner naman ni Miyata ay nalaman ng kanyang ama na may damage ang hita niya pero tinatago lamang ni Miyata. Gustong isuko ng ama ni Miyata ang laban ngunit naiisip ni Miyata ang pangako niya kay Ippo dahil dun hindi ito pumayag na sumuko sa laban. Nagsimula na ang ikatlong round, muli na namang gumamit si Miyata ng upper body para makaiwas kay Mashiba. Miyata's not moving his feet. He can't. Habang nagtataka ang mga manunood kung bakit hindi lumalaban si Miyata, napagtanto nila na siya ay may injury, nagmakaawa na ang mga tao sa referee na itigil ang laban. Sinubukan ni Mashiba ang isang knockout ngunit si Miyata, sa kabila ng matinding sakit, ay nakapalag siya sa pag-atake, ngunit hindi niya nagawang sundan at tapusin si Mashiba. He's hurting too. Hit him again. It's now or never.
Maya-maya pa ay nakaramdam ng takot si Mashiba sa labis na determination ni Miyata. Pampered by his daddy, isn't he? So how come it's gonna connect? Tinanghal na panalo si Mashiba sa laban at maghaharap sila ni Ippo sa final. Pinag-uusapan ni Fuji at Takamura ang hinaharap ng East Japan Rookie King Tournament. Ang ama ni Miyata ay ipinaalam sa mga mamamahayag ang kalagayan ni Miyata at sinabihan silang umalis. Nang mapansin niya si Ippo, sinabi niya sa kanya na humihingi ng tawad si Miyata kay Ippo dahil hindi na matutupad ang pangako nito sa kanya. Nagalit si Ippo sa mga ginawa ni Mashiba. Fighting and the price is cheaper. Ang mga miyembro ng Kamogawa Gym ay pinag-usapan ang kinalabasan ng laban sa pagitan ni Miyata at Mashiba. Sinabi ni Takamura na sinasadyang mandayan ni Mashiba at sinabi niya kung gaano ka-depressed si Ippo dahil dito. Naniniwala si Aoki na ang paghihiganti ay magiging magandang motivation para kay Ippo, ngunit nababahala sina Kamogawa at Takamura dahil baka mawalan na ng gana sa boxing si Ippo. Ang mga reporter ay pinagkakaguluhan pa rin si Mashiba dahil sa pandarayan nito. Dahil dito ay inamin ni Mashiba na sinadya niyang mandaya kay Miyata. Matapos umalis ng mga reporter na bumabatikos sa kanya, ay naiwan si Fuji. At sinabi na gusto siyang gantihan ni Ippo dahil sa ginawa niya kay Miyata pero tinawanan lang ito ni Mashiba. Habang sinabing mananalo siya kahit na kanino. Natuwa sina Aoki at Kimura nang makitang ganado sa pagsasanay si Ippo. Maya-maya pa ay dumating sina Takamura at agad na inawat si Ippo habang sinasabing kanina niya pa ito sinusuntok mula noong umalis siya. Pagkatapos mag-taping ng kamay ni Ippo, ipinakita sa kanya ni Kamogawa ang isang video ng isa sa mga laban ni Mashiba. Habang pinapanood ng mga miyembro ng gym ang video, sinabi ni Kamogawa na ang kahinaan ni Mashiba ay ang kanyang hitman style na nag-iiwan ng maraming openings sa kanyang depensa. Pagkatapos ay itinuro ni Takamura ang kalamangan sa haba ng braso ni Mashiba. Sinabi ni Kamogawa na merong pag-asa at nagpaalala sa kanya na ito ay isang tagisan ng lakas at kung gagawin niya ang kanyang dash ay maaari siyang makalapit. Pagkatapos ay sinabing walang ibang gagawin sa pagsasanay si Ippo kundi ang tumakbo. Pagkatapos ng pagsasanay, huminto si Ippo sa panaderia upang makita ang batang babae na nagtatrabaho doon. Pagdating doon, napansin niyang hindi ito masaya. Dahil sa paniniwalang malungkot ito dahil sa pagkatalo ni Miyata, nagsabi siya ng masama kay Mashiba na kinagalit nito. Dito nalaman ni Ippo na si Fumi at Mashiba ay magkapatid. Agad naman niya itong kinwento kay Takamura at nangako itong hindi niya ipagsasabi sa iba. Kinabukasan ay nalaman ni Aoki at Kimura dahil kinwento ni Takamura at tinukso siya ng mga ito. Oh, you too? So, what's your opinion? Sabay pumasok si Fuji at nagkwento tungkol kay Mashiba at sa kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Fuji kung paano lumaban si Mashiba para sa kapakanan ng kanyang kapatid mula nang mamatay ang kanilang mga magulang 3 taon na ang nakakaraan. Dito ay pinakita na si Mashiba ay walang tiwala sa kahit na sino at wala itong pakialam sa sinasabi ng iba. Sinabi pa nito na siya ang tatanghaling kampiyon sa Japan Rookie Tournament. The outcome of the match was one thing, but I just can't get that image of Miyata. Si Mashiba ay may iba pang trabaho bukod sa boxing. Kahit na ito ay anti-social ay naiintindihan ito ng kanyang amo, maya-maya pa ay dumating ang kapatid nito para maghatid ng hapunan ni Mashiba. Samantala sa kani-kanilang gym, parehong nasa gitna ng sparring session si Ippo at Mashiba kung saan pareho silang nagpapabilib sa mga manunood. Whoa, look at that! That's some pretty nice weaving, isn't it? Dumating ang araw ng laban. Sa locker room ni Ippo, binati siya ng mga kasama sa gym at umalis. Pagkatapos ay nasabi ni Takamura na may kakaiba siyang nararamdaman kay Ippo at parang handang-handa na ito laban kay Mashiba. Tinawag na ang dalawang mandirigma papasok ng ring.
Young man climbed the ladder in the brutal... Nang tumunog ang kampana ay agad na sumugod si Ippo kaso hindi tumama ang suntok niya. Dahil dito ay ginamit kaagad ni Mashiba ang Hitman style. Maingat na sinusukat ni Ippo ang distansya habang papalapit sa kanyang kalaban, ngunit nataman siya ng isang flicker jab sa mukha. Ngayon nalilito kung hanggang saan ang abot ni Mashiba, sinubukan ni Ippo na lumapit muli, ngunit natamaan ulit ito sa mukha. Stunned! He can't even respond! Pinugbog ni Mashiba si Ippo gamit ang kanyang karaniwang pag-atake at nagbitaw ng isang right hook na halos hindi maiwasan ni Ippo. Nagpapatuloy ang laban kung saan din amina ni Mashiba si Ippo sa kanyang paulit-ulit na flicker jabs. Muling sinubukan ni Mashiba ang kanyang knockout pattern, ngunit sa huling pag-atake ay napigilan ng matigas na guard ni Ippo. Nagawang makapasok sa zone ni Mashiba si Ippo at nang magbibitaw siya ng isang malakas na patama ay natapos ang laban. Ang round ay may score na 10-9 pabor kay Mashiba. Si Kamogawa ay sinabihan si Ippo na dapat niyang iwasan ang suntok ni Mashiba at sikaping pumasok sa zone ni Mashiba. Sa corner ni Mashiba, sinabi ng coach niya na mag-ingat sa malakas na suntok ni Ippo pero tinawanan lamang ito ni Mashiba. Nagsimula ang ikalawang round, sinubukan ulit ni Ippo na pumasok sa depensa ni Mashiba. Hanggang sa makahanap ng pagkakataon pero sinalubong ito ng siko ni Mashiba. Ito ay nanakit ang kamay ni Ippo ngunit pinagpatuloy pa rin niya ang pag-atake. I'll get him this time! Habang sila Takamura naman ay naasar dahil sa pagiging madaya ni Mashiba. Kahit na ganon ay sinusubukan pa rin ni Ippo na makapasok pero bigo pa rin siya. Habang si Mashiba ay paulit-ulit din ang paggamit ng siko bilang depensa. Not done yet! Sa kabila ng pagkahilo ni Ippo ay napansin niya ang namamagang siko ni Mashiba. Dito ay nasabi ni Takamura na dahil ito sa paulit-ulit na pagsuntok ni Ippo. Nagbigay naman si Kamogawa ng utos kay Ippo na huwag titigilan si Mashiba at patuloy na sugurin. Halos hindi na rin makagalaw si Mashiba dahil sa pinsala pero kahit na ganun ay nakipagsabayan pa rin ito. Mashiba! Ngunit niyakap siya ni Mashiba hanggang sa matapos ang round. Sa corner ni Ippo, alam ni Kamogawa na masama na ang lagay ng kamao ni Ippo at gusto na itong pigilang lumaban. Pero sa huli ay walang nagawa si Kamogawa dahil sa determination ni Ippo. Kaya pinayuhan na lamang siya nitong gamitin na lamang ang napinsalang kamao sa huling suntok. Samantala sa labas ay umiiyak ang kapatid ni Mashiba na halos hindi na kayang magpatuloy sa panonood ng laban. Sa laban ay nagsimula ng humina ang tuhod ni Mashiba pero nanatili itong nakatayo. Habang pabagsak si Mashiba ay naaalala nito ang kapatid niya at nagawang makabawi. Bumagsak si Ippo at nawawalan na ng pag-asa pero nung makita niya na nanghihina na si Mashiba ay lumakas ang loob niya at muling bumangon. Uchi managed to get back on his feet! Nag-umpisa muli ang laban ngunit nakalalamang na si Ippo dito. Kumapit na lamang si Mashiba at ayaw bumitaw kay Ippo. He's getting weak! He's letting go! He can't hold on to the huge uppercut! Makanouchi knocked him off his feet! On! Mashiba's on the mat! Unbelievable! Nababahala si Ippo dahil hindi na niya maramdaman ang kamao niya. Habang pinipilit naman ni Mashiba na bumangon, ngunit sa huli ay tuluyan na itong bumagsak. I did it! I did it! The match! He carried the Eastern Japan block! Yeah! He did it!
Tinanghal na panalo si Ippo habang binabati siya ni Komogawa ay nilapitan siya ni Mashiba na hindi matanggap ang pagkatalo. That guy was a... Nagkaroon ng award ceremony at si Ippo ang bagong kampyon. Samantala, nakikiusap ang kapatid ni Mashiba na itigil na niya ang boxing pero sinabi ni Mashiba na ang boxing ang nagbibigay sa kanya ng gana mabuhay at sinabing magsisimula siyang muli. Tuwang-tuwa si Aoki nang maalala na panalo siya sa pushtahan, ngunit binanatan ito ni Takamura para makalimutan ang pushtahan nila. Dito ay nagpapasalamat si Ippo sa lahat ng nakalaban niya. Was truly strong in his own unique way. Very proud. Sa mga sumunod na araw ay kumalat na ang balita sa pagiging champion ni Ippo. Sinabi ni Ippo sa grupo nila Yumizawa na baka hindi siya makasali sa national tournament dahil sa injury. Habang pauwi ay nakasalubong niya ang kapatid ni Mashiba. Naisip ni Ippo mula nang naglaban sila ni Mashiba ay hindi na siya bumalik sa Yamanaka Bakery. Kaya pumunta siya doon para humingi ng tawad. Pero nalaman niya na yun na ang huling pagkakataon na makikita niya ang batang babae doon. I'll probably never get to see her again. She broke my heart, and she... I found somebody I can fight fair and square. Si Sendo ay palaging pinapanood ang laban ni Ippo ngunit nagalit siya nang malaman niya na hindi sasali si Ippo sa national tournament. Dahil dito ay nagpasya siyang pumunta sa Tokyo para kausapin si Ippo. Kinabukasan nagpunta si Ippo sa gym dito ay naabutan niya si Sendo na pinagkakaguluhan. Dito ay kinumbinsi ni Sendo si Ippo na sumali sa national tournament pero tinanggihan ito ni Ippo dahil sa kanyang injury. Nagpaalam si Ippo kay Sendo para mag-jogging pero sumama si Sendo sa kanya. Come to think about it, I haven't had time to do my... Pagkatapos mag-jogging ay pinilit ulit ni Sendo si Ippo na sumali pero bigo pa rin siya. Nalaman ni Ippo na si Sendo ay dati ring gangster at talagang mahilig ito sa bakbakan kaya ito nagboxing. Papunta sa gym ay nakita ni Takamura si Sendo sa banyo at inakala niyang kasamahan niya sa gym kaya kinupal niya. What the hell are you looking at? Haven't you ever seen a destructive one like this before? Nagpaalam na si Sendo pero bumalik ito dahil wala na itong pamasahe. Kinagabihan, dito ay maraming nalaman si Ippo tungkol kay Sendo at napagtanto niya na parang gusto niya rin makalaban si Sendo. Kinabukasan, dumating si Komogawa sa gym at napagkamalan nitong baguhan si Sendo. Hinatak si Komogawa ni Takamura at pinakilala si Sendo. Kaya binigyan na niya ito ng pamasahe pa uwi. Pag-alis nila Komogawa ay nagkahamunan sila sa isang sparring match. At si Sendo ang nagrepresenta laban kay Takamura. He's fast! Oh. See that? Kaso sa gitna ng laban ay nagkapikunan si Sendo at Takamura. It was on purpose. Why? What a bone-rattling blow. Hey, Takamura, I asked you to be careful. Dito ay napagtanto ni Ippo kung gaano ka-passionate si Sendo bilang boksingero at nasabing gusto niya itong makalaban. Maya-maya pa bago magpaalam sinabi ni Sendo kay Ippo na hihintayin siya nito sa Osaka. Kaso naiwan nito ang pasalubong niya. Sa mga sumunod na araw ay patuloy pa rin naaalala ni Ippo ang mga sinabi ni Sendo. Dahil dito ay nagpahanap siya ng physical therapist sa kanyang ina. May I help you with something? Well, I've come... Nakilala niya si Dr. Yamazaki pero masyado itong makontak kaya tumayo ang pototoy ni Ippo. Sinabi nito sa kanya na hindi pa magaling ang kanyang pinsala kaya hindi pa siya pwedeng lumaban. Labis itong kinalungkot ni Ippo kaya sa huli ay pinayagan na siya nito. At may ipapagawa na lang sa kanyang special exercise. 49... 50... Nakabalik na sila Komogawa at naabutan nito si Ippo na nagpre-practice. Sa una ay ayaw siyang payagan ni Komogawa ngunit sa huli ay pumayag rin ito. Dito ay nalaman ni Ippo na malakas talaga si Sendo at lalo siyang nasasabik na makalaban ito.
Maya-maya pa ay nagpadala si Ippo ng mensahe kay Sendo na naglalaman ng pagsali nito sa national tournament. Oka! Did you forget something? I can't waste even a second! Nagpagawa ng hard training si Komogawa kina Ippo at Takamura. Sa una ay tinatamad si Takamura pero noong dumating si Dr. Yamazaki, ay nagkaroon ito ng inspirasyon at focus lang sa goal. Little bit more, huh? This is all your fault! All your fault! I'm gonna murder you, Ippo! Gustong panoorin ulit ni Ippo ang mga laban ni Sendo, ngunit nasira na ito dahil dinagdagan ni Takamura ang laman ng tape. Pinagpatuloy ni Ippo ang pagsasanay. Pinakita si Sendo na matindi rin ang paghahanda sa laban. If you guys are that bored, I'll give you some of these. Hey, what are they? Video game kids. Hope I see you there. Little pain left now, but I can hardly complain about that. Look how Tumating na ang grupo nila Ippo sa Osaka para sa magaganap na tournament. Dito ay nakipag-sparring si Ippo para sa paghahanda. Pero sa gitna ng laban ay lumitaw ang kanyang problema.